Mga kapatid, sa umagang ito po ang nais kong bigyang diin sa ating ebanghelyo. Nais ko pong iwanan sa inyo ang isang paanyaya. Ano yon? Ang paanyaya na sana tayo ay natutuwa sa tagumpay ng ating kapwa. Inuulit ko, sana po tayo natutuwa sa tagumpay ng ating kapwa. Bakit po mahalaga ito? Sapagat sa mga panahong ngayon, marami sa atin ang hindi natutuwa kapag umaasenso ang ating kapitbahay. Ano po ang nararamdaman natin kapag nakita natin na umaasenso ang ating kapitbahay? Ano po? O, kayo po ang may sabi niyan. Marami sa atin ay naiinggit. Imbis na tayo matuwa dahil sila'y umaasenso, naiinggit tayo. Makita natin yung ating kapitbahay, nagbumili ng sasakyan. Anong ating sasabihin? Second hand naman. Kung ako yan, brand new. Utang naman. Kung ako yan, cash. Meron lagi tayong puna. Imbis na tayo matuwa sa kanila. Mabuti na lamang at ang aking kapitbahay ay ngayon ay may sasakyan na. Dati hirap na hirap yan. Salamat sa Diyos. Ilan sa atin ang nakapagsasabi ng ganyan? Yung kapitbahay natin nakapagpa-tiles na. Anong sasabihin natin? No, siguro meron yan sugar daddy. No? Hindi naman yan ganyan dati. Siguro nagnanakaw yan. Nangungurakot yan sa kanyang kumpanya. Iniisip agad natin ang masama. Imbis na sabihin natin, salamat sa Diyos, umaasenso ang aking kapitbahay. Ito pa ang isang ugali ng mga Pinoy. Nagtayo ng sari-sari store ang ating kapitbahay. Anong ating gagawin? Magtatayo rin. Hindi pwedeng siya lang. Dapat ako rin. Mga kapatid, hindi po magandang ugali. Sapagkat ito'y nagmumula sa inggit. Tayo lamang ang talo sa huli. Yung ating kapitbahay, nananagana, umaasenso, masaya. Samantalang tayo, nagmumukmuk sa isang tabi. Galit sa mundo. Balang araw ako din. Akala mo ikaw lang. Mga kapatid, napakaganda na sana, imbis na maging inggit ang dulot ng pag-unlad ng ating kapwa, sana nakapagdudulot sa atin ito ng tuwa at inspirasyon. Sabihin natin na, ngayon, siya'y nagkaganyan, malay mo ako rin. Kung kaya ng kapitbahay ko, kaya ko rin. At tayo matuwa dahil yun naman ay bunga ng kanyang pagsisikap. Tayo din naman matutuwa kapag tayo nagsisikap at kita nating namumunga ang ating pagsisikap. Kaya bakit natin ito ipagkakait sa ibang tao? Kanya-kanyang panahon lamang po yan. Ang mahalaga, magsumikap din tayo ng atin. At huwag tayong tatapak sa ibang tao at tayo lalaban ng patas. Kapag ginawa natin ito, balang araw, magiging matagumpay din tayo. Alam ng Diyos ang ating mga pagsusumikap. Lagi ko pong sinasabi sa aking mga seminarista, dahil ako po'y naka-assign sa seminaryo, tatandaan ninyo, no pain is ever wasted in God. Walang sakit na nasasayang sa Diyos. Kita ng Diyos ang ating mga pagsasakripisyo. Kita ng Diyos ang ating mga pagsusumikap. Basta ibinibigay natin ang ating sarili, kalulugdan tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa umagang ito po ang nais kong iwanan sa inyo. Sana tayo ay natutuwa sa tagumpay ng ating kapwa. Kung papaanong si Maria ay natuwa nang mabalitaan niyang si Elizabeth ay nagdadalang tao, at kung papaanong si Elizabeth ay natuwa nung mabalitaan niyang buntis si Maria, sana tayo rin. Kapag nakita nating ginagaling, umaasenso, namamayagpag ang ating kapwa, sila ating maging inspirasyon upang tayo magsumikap din. At ating ikatuwa na meron tayong mga kamag-anak, kapitbahay, kakilala na nagiging instrumento ng Diyos para pagpalain ng ibang tao. Alam nyo, tayo naman po'y nananagana, hindi para sa ating sarili. We are blessed so we can be a blessing to other people. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating misa, hilingin natin sa Diyos ang biyayang ito. Na sana matutunan natin, katulad ni Maria at ni Elizabeth, na laging matuwa sa tagumpay ng ating kapwa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.